Magandang araw sa iyo, kaibigan. Isa na namang itong pagpati mula sa ating channel. At isang good news ang ating ibabalita ngayon mula sa Philippine Navy na talaga namang magbibigay sa atin ng inspirasyon. At dahil dito, ang bansang China ay hindi na tayo maaaring maliitin dahil sa ating mga kagamitan. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Isang pangunahing tagagawa ng depensa mula sa Pransya, isang naval group na nag-alok ng suporta para sa mga ambisyon sa karagatan ng ating bansa. Handa silang mag-invest upang baguhin ang Subic B sa Zambales at gawing isang dekalibreng pasilidad para sa mga submarino. Ngunit may kondisyon, ito ay nakasalalay kung ang naval group ay magwawagi sa kontrata para sa isang advanced na barkong pandigma na dinisenyo para sa espesyal na misyon sa ilalim ng karagatan. Kamakailan lang natagpuan ang isang briefing ni Loic B. Rapier, ang direktor ng korporasyon para sa Pilipinas sa Naval Group, at kanyang ibinulgar ang mga detalye. Sila ay sobrang handa na baguhin ang Subic sa isang makabagong pasilidad sa karagatan. Isipin niyo ito, may mga pasilidad para sa mga submarino at mga barkong pandigma, mga high-tech na mga lugar para sa command center, mga garahe para sa maintenance, mga tindahan para sa logistik, at isang kagiliw-giliw na sentro para sa pagsasanay ng mga pwersang submarino ng Pilipinas na may mga silid-aralan at mga simulator. Nakakabilib, hindi ba? Pinakamahalaga, binigyan diin ni Bay kung gaano kaseryoso ang naval group na magbigay ng pagsuporta sa mga lokal na talento. Nagplano silang mag-training para sa mga espesyalista sa maintenance mula sa Pilipinas at magbukas ng mga partnership sa mga lokal na industriya para magbahagi ng kanilang kaalaman at teknolohiya. Ang layunin nila ay magtayo ng malakas na lokal na supply chain para palakasin ang proyektong submarino sa ilalim ng programa ng modernisasyon ng sandatang lakas ng Pilipinas. Ang bansa ay naglalayong magkaroon ng 2 o 3 submarino at tiwalaan ninyo, ito ay isang malaking pagbabago ayon sa mga eksperto sa depensa. Ang mga submarino na ito na puno ng mga armas at teknolohiyang dekalibre ay makakatulong na malaki sa kakayahan ng ating bansa sa pagtataguyod sa karagatan at pagsugpo ng mga banta sa ating mga teritoryo. Tungkol naman sa budget, ito ay malaki. Umaabot mula 70 bilyon peso hanggang 100 bilyon na piso. Kasama dito ang gastusin para sa pagbili ng mga submarino, ang kanilang integradong suporta sa logistik at ang pangunahing pangangailangan para sa kanilang pasilidad. At oo nga mga kaibigan, ito ay isang good news para sa ating bansa na tayo ay magiging malakas na bansa dahil sa mga proyektong ito at hindi na tayo basta-basta kayang bulihin ng kahit sinuman na mga bansa na gustong sumakop sa ating teritoryo. Deuteronomy 31 verse 6, magpakatatag kayo at magpakatapang. Huwag kayong matatakot sa kanila dahil ang Panginoon na inyong Diyos ay kasama ninyo. Hindi niya kayo iiwan o papabayaan man. Mga kaibigan, sino man ang sasakop sa ating bansa o anuman ang mga mangyayari sa hinaharap sa ating buhay, huwag tayong matakot. Magpakatatag tayo at magpakatapang dahil ang ating Panginoong Diyos mismo ang kasama natin at ang pangako niya ay hindi niya tayo papabayaan anuman ang mangyari. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo sa pagkakataong ito. Dahil kayo po Panginoon ang aming sandigan, kayo po pala Panginoon ang magbibigay sa amin ng kaligtasan sa anumang pangyayari. Tulungan kami Panginoon, patatagin ang aming kalooban at bigyan ng pananampalataya ng katulad ng aming Panginoon Hesus upang sa ganoon ay lagi maging panatag ang aming puso at madama namin ang tunay na kapayapaan at kaligayahan. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito ay aming sabot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.